bawat isa. Alam ko po, daily God is revealing Himself to every one of us. God is speaking to us in a different way para mas makilala natin siya sa ibang kaparaan. So, nung last Sunday po ay ibahagi ko sa inyo yung strong belief for God's Word. Napakahalaga bilang mga anak ng Diyos, bilang Kristiyano, na malalim yung ating paniniwala sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi ito po yung foundation of our faith. Lumalago ang isang Kristiyano dahil meron siyang malalim na pagkakilala at pag-unawa sa salita ng Panginoon. So let's continue pa rin yung ating series of teaching about the power to believe. Maraming mga tao hindi nagkakasundo-sundo dahil sa tinatawag nating paniniwala. Pero bilang mga Kristiyano dapat, we have the common denominator of belief na kung saan doon tayo nagkakaisa. Yes, probably we have differences. Meron tayong iba't ibang pananaw sa buhay, but we should have a core foundation na kung saan meron tayong isang pininiwalaan. Yan ay ang salita ng Panginoon. So sa oras ito, let's open our Bible in 2 Corinthians chapter 5, verse 7. At allow me to share to you kung ano po yung sinasabi ng mga talatang ito. 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Ito po ay kapahayagan ng Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa Corinto, na kung saan ay tugon niya sa nangyayaring kaguluhan sa Church of Corinth. Alam niyo ba na one of the, isa sa mga magulong church sa New Testament during that time ay ang Corinthian Church. Why? Because inside the church, they have division. Diba sabi doon, ako si Apollos, ako si Pedro, ako si Pablo, ako si Jesus Christ. Apat na grupo yun. Sa loob mismo ng church, they are divided sa mga pinaniniwalaan nila kay Pedro, kay Apollos, kay Pablo, kay Jesus, at kay Peter. Kaya sabi ng Apostle Paul, nahati na ba ang katawan ng Panginoon? Kaya itong 2 Corinthians ay isa sa mga response ni Apostle Paul para tugunan yung ganung kondisyon at sitwasyon ng mga unang Kristiyano doon sa Corinto. Are you there? 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Ito po ay may katagalan, pero paghuhugutan natin ng mensahe na kung saan magbibigay rin sa atin ng karunungan sa ating kapanahunan ngayon. 2 Corinthians chapter 5, verse 7 said, we live by faith, not by sight. Diba na nakaraan, sinabi ko sa inyo, what is the opposite of faith? The opposite of faith is what you see. Kung ano nakikita mo, yan ang kabaligtaran ng pananampalataya, because by faith, as a Christian, we are seeing to the unseen. Ang purpose ng ating faith ay tayo ay manalig, magtiwala sa Diyos sa mga bagay na hindi pa nangyayari, pero umaasa tayo na mangyayari ito. Magkakaroon ng katotohanan. Tapos manalangin sa Panginoon muli at itaas ang kanyang mga salita, nagmangusap at magbigay sa atin ng karunungan sa mga oras po ito. Panginoon, salamat po sa iyong kadakilaan sa buhay ko ng bawat isa. Tunay Lord, na bilang mga anak mo, dapat kami lumalakad ng may pananampalataya sa mundong ito. Pananampalataya na kung saan ito, Lord God, ay pinapalalim po ng iyong salita. Pinapalalim, Panginoon, ng mga experience po namin sa araw-araw mula po sa inyo. Dahil doon, Lord, papatunayan po namin ng aming Diyos ay buhay at totoo. Minsan po, Lord, nataas ko po ang mensahe ito, ang salita mo ito, Lord, na mangusap po sa buhay po ng bawat sa ito. Upang sa unang Lord, makita po namin ang iyong nais, makita po namin, Panginoon, ang pagtuturo mo, makita po namin, Panginoon, na dapat kami sumunod sa iyong kalooban upang sa unang Lord God, nanatili po kami sa lakbay ng pananampalataya habang kami ay nabubuhay sa mundo.
ito. Salamat po. We honor you. We bless your name in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Trust the unseen. Yan po yung pinaka gusto kong tema na i-share po sa inyo. Trust the unseen, walking by faith in a broken world. Alam po natin na ang mundong ito ay subject to deterioration. Na ang mundong ating ginagalawan ay unti-unti na po siyang napupunta sa sinasabi nating pagkasira. Hindi lang pagkasira in a physical aspect na lulusaw na yung mga glaciers from the North Pole and South Pole, tumataas na ang temperatura ng mundong ito. Hindi lang po yung sinasabing pagkasira, kundi ang pagkasira na ng moralidad ng sangkatauhan. Tinatawag natin the moral depravity. Na parang wala na silang takot sa Diyos. Na parang wala na silang sensitivity sa nais at kalooban ng Panginoon. Di ba nung nakarang Olympics, di ba nag-withdraw ang Samsung? Sa Samsung bang nag-withdraw ng ilang video yun? Kasi nga, may mga nag-parade doon na parang hindi nila gusto. At kanina ba kami po punta sa church, nag-usap po yung mga anak ko na meron na raw tinatawag ng mga man's hater. Tama ba yung mga anak? Na parang gusto lang doon nila is for babae na lang, walang lalaki. Ay yung mga lalaki, maging babae na daw sila. Mag-transform na sila, may mga ganyan na. Kaya ba ito, mga anak ko ito, meron na silang ganong nababasa at nakita sa internet. Ang ating paligid ngayon, mga kapatid, ay talagang grabe na ang gawa ng kaaway. Grabe na ang atake ng kaaway sa buhay ng mga tao, sa pamilya. Diba sabi ng Bible, the increase of wickedness will grow cold the love of everyone. Ito nakakalungkot. Sa pag-increase ng wickedness sa libutan ito, ang naapektuhan yung pag-ibig ng bawat isa sa Diyos. That's in the Bible. Kaya mga kapatid, keep your lamp burning. Kailangan natin nakasindi ang ilaw na meron tayo. Yung apoy dapat sa paglilingkod, yung apoy sa Panginoon sa pagsamba, dapat wag natin mababayaan, mag-die down yan. Kundi, matatangay tayo sa liputan ito. But, again, ano po yung ating proteksyon sa mga bagay na ito? Ito po yung gusto kong pag-usapan natin sa mga oras ito. Trust the unseen, walking by faith in a broken world. As a Christian, we should walk by faith, or we should walk by faith as way of our life. Dapat bilang mga Kristiyano, laging namumuna sa atin ang paglakad pananampalataya. Pag sinabi paglakad pananampalataya, bawat gagawin natin, ina-analyze, tinitignan natin kung yan ba ay nakakalugod ba sa Diyos. Yan po yung buhay pananampalataya, hindi basta sugod tayo ng sugod, desisyon na desisyon, gawa ng gawa kung ano man pupuntahan, di ba? Dapat meron tayong awareness na, Lord, ito bang ginagawa ko, still I am in the pathway of faith. Dahil marami na pong mga sabi natin mga patibong ang kaaway sa paligid natin. Tandaan ninyo Satan is not against good. He's against Jesus. Pwede siyang gumawa ng kabutihan sa atin na mailayo ka niya sa kalooban ng Panginoon. Napakabuti ng offer, pero lalayo ka naman sa kalooban ng Diyos. Mawawala yung passion mo to worship the Lord. Mawawala yung passion mo to read the Bible. Mawawala yung pagsama mo, pag-pray mo kay Lord. Mawawala yun, pero maganda yung ino-offer sa'yo. Kumbaga, in a logical thinking, okay naman to, Pastor. Nakakatulong sa pamilya ko, pero ang hindi mo alam, in a spiritual level, ilalayo ka niya sa Diyos. Be aware sa ganung mga sitwasyon, mga kapatid. At yung ating mga kapatid na wala nung nakaraang Sunday, wala kayo, please, maalahanan natin. Yung mga dati kumakain dito na nakasalubong niyo minsan, mga kapatid, we have the responsibility na paalahanan natin sila sa pagdalo ng gawain. Kasi sinasabi ng Hebrews, wag niyong kakalitaan ang pagdalo ng gawain. So sabi sa Pastor, may online naman Ang online, sagot lang yan doon sa nangyari sa COVID. Bilang isang mananampalataya, dapat dumadalo ka sa isang gawain, sa isang particular na body of Christ. Yan siya sabi ng Bible.
Kaya we need to be remind. I-remind po natin ating mga kapatid na baka sila nag-i-deceive na ng mga ganitong mga offer na okay naman sa pastor, sa bahay na lang, mag-online na lang kami. Napakaraming pastor na nag-preach sa YouTube, iba't iba pa. But remember, the Bible tells us that we need to attend a worship service. Kaya sabi nga sa Hebrews, huwag niyong kakaligtaan ang pagtitipon. Ano ba ang nangyayari sa isang pagtitipon? Sa isang pagtitipon, pag sama-sama tayo mga ng Diyos, sumasa atin ang kanyang Espiritu. Ewan po ba? Yes. At pag sumasa atin ang Espiritu ng Panginoon, nawawala, napapalakas tayo, na-overcome natin yung ating mga weaknesses, na-overcome natin yung mga negative thinking sa ating buhay, na-overcome natin yung mga gawa ng kaaway sa ating buhay. That's why we need to be protected through the body of Christ. Mahalaga po yun. Kaya nga, we as a Christian, we should live by faith as a way of our life. We may not understand God's plan, but we can trust His purpose. Mga kapatid, when I say brokenness of the world, ano ba yung ibig kong sabihin dito, di ba? When I say brokenness of the world, I'm referring on things, event, circumstances that inflict us, that gave us infliction or give us sorrow and hurt. Yan po yung brokenness. Yan po yung ibig ko sabihin with regards for brokenness, yung mga naging experience natin sa mundong ito na kung saan tayo ay naka-experience ng mga kabiguan, ng mga sakit, at mga hurt na kung saan minsan tayo ay nasasaktan ng lubusan. Brokenness can be translated in Tagalog, the word kabiguan. Sino rito ang nakaranas na ng kabiguan sa buhay? Sino po rito nakaranas na ng kabiguan sa buhay? Ako lang ba, pastor ninyo, ang nakaranas ng kabiguan? All of us. Nakaranas ng mga malulupit at mapapait na kabiguan sa buhay. Sabi nga ng isang kanta, ayan, eto, sabi ng isang kanta, gusto kong pakinggan po ninyo. Sino lang gusto bumitaw dito? Yung isa pa. Isa. Play mo isa. Ayan. So, pag kayo po ay talagang dumanas ng mga kabiguan dito at talagang magluluwa pa dalawa na ang pwedeng mangyari sa inyo. Gusto mo nang bumitaw o gusto mo nang bumigay. Ang tanong mo sa inyo mga kapatid, may lakas ka pa ba ngayon sa sitwasyon mo na magtiwala sa Diyos? Do you have still the strength to hold on what God promised in your life? Ito yung gusto kong pag-usapan natin. In a biblical language, the word walk often signifies is a way of life or a behavior. Of course, hindi naman literal na yung word ng paglakad, pananampalataya, hindi naman ito literal na paako, hindi isa-isang uri ng metaphorical way na kung saan tumutukoy sa buhay or sa behavior ng isang tao. To walk by faith means is to living one's life in alignment with faith
in God. Yan po yung ibig niyang sabihin. Trusting His plan, even when present situations are challenging or unclear. Yan po yung ibig sabihin na walk by faith, na sa iyo pa ng punta sa Panginoon, you still come to the Lord daily, worshiping God. Kahit na ikaw ay, alam mo, durog na durog ka na sa mga sitwasyon mo. But you still faithful to worship and give praise to the Lord. Ang tawag dyan, you are walking by faith. Kumbaga, hinampas ka na sa likod, hinampas ka pa sa harapan ng problema, but you still raising up your hands and saying that God is faithful in my life. Kumbaga, may lakas ka pa na natitira para purihin ang Diyos. Ang tawag dyan, you are walking by faith. Amen ba? So this faith reaches beyond what can be immediately observed or comprehend, urging believers to rely on the unseen but certain promises of God. Ito yung masarap na ma-develop sa atin bilang mga ang Panginoon, na kahit alam mo parang wala nang mangyayari, but still you are hoping to what God promised in you. Now, time will come, hindi mo nakikita, hindi mo naramdaman, pero mangyayari ang ipinangako ng Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat. Amen po ba? So, Paul's statements, we walk by faith, not by sight, emphasize that the principle of living with reliance on God's Word rather than on what is physical apparent. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo, na magtiwala tayo doon sa nais ng Panginoon kasi yung mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. He encourages the believers to focus on the unseen hope of resurrection, which requires faith rather than becoming preoccupied with the visible temporary hardship of life. So ano ba yung contrast? What is the contrast of faith and sight? The contrast between faith and sight points to the difference between the spiritual and the physical. Sight in this verse refers to the things that are physical, perceptible. The circumstances are realities of the world that we can observe with our senses. Any tangible things in this world. Yan po yung sinasabi ni Apostle Paul na sight. Lahat ng nakikita mo, lahat ng pumapasok sa six senses mo. Yan po yung pinapatukoyan na sight. These are often temporary and can be discouraging, especially in the face of suffering, death, and hardship. Kaya nga, bilang sa Kristiyan, kung diyan ka lagi nakabase, naka-analyze, diyan ka lagi, di mo binibigyan ng focus sa sarili mo, of course, hindi mo maiiwasan talaga na ikaw ay makaranas ng hardship, death, and maybe hopelessness sa mundo ito. But, in contrast, is the word faith, on the other hand, is to look beyond what is seen to the eternal truths of God's kingdom. In spite naman dun sa mga nararanasan mo, nakikita mo sa mundo ito na parang the people are really now very wicked today. At talagang ayaw nilang kumilala sa Panginoon. Ikaw naman, because of your faith, you're still holding to what God is promising in you. The eternal God, the God's kingdom, the time will come, maghahari siya sa mundo ito. Yan yung kagandahan ng may pananampalataya. If trust that what God has promised will come to pass, even though it may not be visible for a moment, for Paul, this crucial aspect of Christian life. Para ako sa Pablo, sinasabi sa mga believers in Corinth na you need to learn to see what is unseen, in which that is your faith. Kailangan niyo matuto mga Christians in Corinth. You need to align yourself to see what is unseen, because what is unseen is eternal. Kaya tayong mga believers ngayon, kailangan natin matutunan ang konsepto na ito. That we are living by faith, not by sight. Kaya ang tanong ko mga kapatid, meron bang lakas na magtiwala sa Diyos?
Do you have still strength to hold on to what God's promised to you? Tatlong bagay ang aking share ngayon na magpapalakas sa atin para magtiwala tayo sa Diyos. Amen ba? Tatlong bagay na magpapalakas sa atin para tayo manatili at kumapit at magbunyi at maging masaya sa nais ng Panginoon sa ating buhay. Tatlong bagay po. Number one is living by faith in a world that relies on sight. Why sight can be deceptive? Paliwanag ko ibig sabihin ng sight. That is, ibig sabihin ng sight is yung natatanggap ng ating six senses in this world. So, why sight can be deceptive? Because, number one, because of limited perspective. Kaya nga, we need to live by faith in this world, in which this world relies on what is sight. Ang mundo ito, sila ay nakatuon lang sa mga bagay na nakikita. Tingnan yung mga scientists yan. Until now, they are still discovering the universe. Why? Because they want to see something about the universe. Ang sabi ng isang scientist, sabi niya ganyan, pag samahin mo ang lahat ng buhangin sa buong mundo, times 1,000, ganun daw karami ang star sa buong universe. And those brilliant people na nag-aaral ng universe, nag-aaral ng creation, they still looking kung saan doon nagmula ang buhay. Until now, they are debating where life came from. As dahil sa kanilang ganyang paniniwala, lalo po silang naliligaw sa Diyos. Marami ng mga dating mga scientists na naniniwala sa Diyos, pero nung sila ay naghanap sa buong sanlilikha, dumating sa point, wala na ang Diyos sa buhay nila. Why? Because their sight is limited. Kaya kung ito lagi yung measurement natin sa ating paningin, sa mga tao, sa nangyayari sa atin, maybe hindi natin makikita ang solusyon ng ating buhay. Because what we see and what we perceive is just limited. Kaya in this world, we need to live by faith. Kailangan alam mo yung paglakad ng pananampalataya bilang isang anak ng Diyos. Alam mo yung pagkilos mo, alam mo yung iniisip mo, alam mo dapat yung ginagawa mo bilang isang anak niya. At dahil dyan, mas lumalawak ang pananaw mo sa mundong ibabaw na ito. Mas lumalalim ka sa pagkilala sa Diyos, mas nagiging passionate ka sa pag-attend ng church, mas lumalalim ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Why? Because your perception is not just by sight, kung anong nakikita mo sa mga tumutugtog. Ang galing naman ni Brother Angel mag-drums. Diba? Ang ganda naman ni Brother Richard mag-gitara, mag-lead. Yun yung mga ginagaya mo. Ang problema, hindi mo sila magaya kasi magagaling sila, tapos bigla kang mag-prostrate. You are using your sight. We need to use our faith. We need to use faith of God given us. Para mas makita natin, maintindihan natin ang galaw ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga deceptive ang paggamit ng sight. Kaya sabi ng Apostle Paul, we live by faith, not by sight, because it's very deceptive. Ano pa? It's limited. Madaling ma-distract. Ang ating mga mata, mga kapatid, mabilis ma-distract. Naalala ko yung isang kwento ng isang story ng mga bata na yung fox, sinabol niya yung kuneho, tapos sa kanyang paghabol sa kuneho, nakita niya yung frog, hinabol niya yung frog, tapos nung nakita niya yung grasshopper, hinabol yung grasshopper, hanggang sa wala siyang nakuha. Fox is chasing against the wind. Why? Because the fox is looking for something na madalis siyang magmalista.
Mga kapatid, ang mundo ito, napakaraming distraction kung ating titignan ang mundo ito. We have napakaraming distraction na pwede tayo sa Panginoon. That's why we need to be focused to the faith that God given us. Para hindi tayo ma-distract. Ang matindi niya minsan, pag tayo kami nakita sa labas, nagre-response ang loob. Di ba? The temptation is from the outside, the response is from the inside. Yan ang mahirap nun eh. Kaya minsan, kung ano nakita mo sa labas at ikaw ay na-distract, ang matindi yan, pumapasok sa loob. Kaya ito na-experience ng mga hurts, mga pain, because what is happening from the outside. Wala namang nangyari, di ba, na na-hurt ka agad sa loob? Wala namang ganun, di ba? Most of the pains that we experience is from this external world. Kaya dapat ngayong Kristyano tayo, matuto tayo gumamit ng mata ng pananampalataya. Hindi yung mata na kung saan yung mga tangible things. Because sight can be deceptive, its limitations, and easy to distract. So ano yung mga consequence if you're a Christian but still walking by sight? Ano yung mga nagiging consequence? Number one, kakaroon ka ng doubt. You are full of doubt in your life. Totoo ba talaga na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin? Lalo kung nakikita mo yung katabi mo, ang dami ng prayer answer, tapos ikaw may isa wala pa. Di ba? Yung katabi mo, yung kapitbahay mo sa Pilipinas, ang laki ng italin ng lupa, tapos ikaw, wala pa? Di ba nakadistract yun? Tama mo ba? Minsan yung ating human instinct, buti pa siya, di ba? Yung word na sana all. Anong naramdaman mo? Minsan iingit ka. Minsan, ano nga sa'yo, di ba? You become a little bit greedy, envious, ano na? Wala na, natatangay ka na doon sa gawa ng sanlibutan. But brother, use your eyes of faith. Maybe, Lord, hindi ngayon pagpapala ko, maybe tomorrow, but I still wait for the promise to given to me. Dahil tapat ka sa mga tapat sa iyo. So ano pa yung consequence if you are a Christian and walk by sight? Anxiety. Sino ito ang dinadapuan ng anxiety? Di ba? Prone tayo, lalo po tayo mga OFW. Alam ko po yan. I've been there with you guys. I've been here in Korea for the past about 1.5 years or 2 years. Nararamdaman ko po kayo. The good news lang sa akin ngayon, hindi na ako nagpapadala. Ang bad news, na-confiscate din yung joke lang. Tama ko din, diba? We need to live by faith. Sabi ko, mag-confiscate yan, I'm living by faith. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Ano pa yung consequence if you are a Christian and walk by sight? Misalignment with God's purpose. Pinagpala ka ng Panginoon ng talento, ng pinansyal, kaso nga lang dahil ikaw ay ginagamit mo ang iyong mata bilang panuka sa mundo ito, nami-misplace mo tuloy, manage mo tuloy yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Dapat minumultiply mo sa iyong kamay. Pero nangyayari if you mismanage the blessing of God in your life, what happened? Of course, meron yung domino effect. Hindi ngayon, maybe tomorrow. That's why we need to use by faith. Lord, pinagpala mo ko ng finances, pinagpala mo ko ng talino, pinagpala mo ko ng everything, Lord. Paano ko ito gagamitin para sa iyong kapulayan? Dapat yun agad ang number one na tanong. How can I use these resources for God to glorify your name? To expand the kingdom of yours? This talent that I have, Lord, paano ito magagamit para patuloy na madakila ang iyong pangalan? Dapat tinatanong natin ang Diyos ng ganyan. Para maging tama yung pagbigay ng Diyos sa atin ng kakayahan, ng resource of everything. At
At dahil yan, mas lalong nagmumultiply yung mga bagay na yan. Ano pa yung mga consequence if we try to walk by sight? The temptation to trust what is visible. The word tells us to trust what we can see. Our success, wealth, health, and circumstances. Walking by sight means being guided by these temporary things. Anong sinasabi ng Bible sa Isaiah chapter 40 verse 25 to 26? Buksan po natin ang ating Bible sa Isaiah chapter 40 verse 25 to 26. Sabi dito, to whom will you compare me? Sabi ng Panginoon. Or who is my equal? Says the Holy One. Then in verse 26 said, lift up your eyes and look to the heavens. Who created all this? Who bring out the starry host one by one and calls them each day by name because of great power and mighty strength. No one of them is missing. Sabi ng isang scientist, ang layo raw ng isang star is trillion of miles. 300 trillion of miles ang layo ng bawat isang star. Sabi nga, magkalapit lang ng konti yung mga yon. Malaki ang mawawala sa universe. Can you imagine that? Sabi ng Panginoon, to whom will you compare me? Look at the heavens. Gaano malaki ang Jupiter sa Earth? 100 times. Ilang Earth bago mo mapuno ang Sun? 1,000 of Earth bago mapuno ang Sun. Ganun kalaki ang Sun. Ayaw pa lang tama ako dito mga anak ko. That's how big Jupiter and Sun it is. Now, nasa Earth tayo. Pangatlo sa maliit na planeta. Tama ba? Compared to the vast universe of the Milky Ways, to the galaxies, na kung saan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, naka-align sila. Walang sakto yung measurement. Hindi gumagalaw. Hindi nami-misalign. Kaya sabi ng Panginoon, to whom you compare me? And sabi ng Lord, lift up your eyes and look up to the heavens. Magtaka na, paano na i-align yung mga stars sa langit. Parang sabi ng Panginoon, ganyan ako kakapangyarihan. At para magkaintindihan tayo, para sabi ng Panginoon, isang bagay dapat ang ginagawa mo. I am the God who made the whole universe. Isang bagay lang para magkaintindihan tayo, para sabi ng Panginoon. Ano yon? You need to walk by faith. Because as long you walk by faith, you will understand me. Diba sabi sa Hebrews, we understand that the universe is created by God through our faith. Hindi natin kailangan pag-aralan pa yung mga iba't ibang klase ng mga planeta ngayon. Discover ng mga scientists. Natin kailangan pag-aralan pa yung mga maliliit na particles ng Earth ito para sabihin natin na nandoon ang buhay. No. Our faith is already enough that the maker of this whole universe ay walang iba kundi ang Diyos. Amen ba? Ganun lang kasimple. Hindi na sasakit yung ulo natin na mag-dissect pa ng kung ano dyan. Kaya sabi ng Deuteronomy 29 verse 29 said, ano sabi doon? Ang lahat ng lihim ay pagpaubaya mo na lang kay Yahweh. Kung ano yung inihayag sa atin ng Diyos, yun yung dapat nating pagyamanin. Amen ba? Kung ano yung nilibig sa atin ng Panginoon, yun yung pagyamanin. Yung mga bagay na secret, huwag natin alamin. Secret nga eh. At
hindi mo rin maiintindihan pag inihayag sa iyo ng Diyos. In order for us to live in this world, we should live by faith. Because this word relies on sight. Bilang mga ng Diyos, dapat ang ating uri ng pamumuhay, batayan natin ng pamumuhay, ay hindi sa mga bagay na nakikita sa mundo ito, kundi sa ating pananampalataya. At ito ang isang magbibigay sa atin ng kalakasan para magtiwala lalo tayo sa Diyos na buhay. Because the more you trust God, the more God will bless you. Ang pinagpapala ng Panginoon, mga kapatid, yung talagang mga nagtitiwala lang sa Diyos. Yun ang pinagpapala ng Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, I'm faithful to those who are faithful. Kung tapat tayo sa ating Panginoon, tapat din siya sa atin. Ano yung pangalawa na magbibigay sa ating kalakasan para patuloy po tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay? The second is, walk by faith is an act of trusting the unseen into the hands of God. Pag pala tayo lumalakad ng may pananampalataya, natuto tayo ipagkatiwala yung mga bagay na hindi natin nakikita sa kamay ng Diyos. Why? Because God's plan is bigger than our understanding. Tingin niyo ba ngayon sa inyong plano sa buhay ngayon, ha? Sino yung may plano sa buhay ngayon? Alam ko marami tayong plano sa buhay. Do you think that is the best plan of you? Yung naiisip mo ngayon, paano mo diskarte ng buhay mo, tingin mo, yan na ba yung pinaka-the best na plano mo sa buhay? Or, mas the best ang plano pa rin ni Lord sa buhay mo? Because our understanding is just limited. But God's plan is bigger than our understanding. Sinasabi niya sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9. Ano sabi doon? God's ways are higher than ours. Sabi ng Panginoon. That's why we need to walk by faith. Higit na mas malawak ang karunungan ng Panginoon kaysa ating karunungan. That's why we need to trust God's wisdom, God's word. Ano sabi ng Proverbs chapter 3, verse 5? Trust in the Lord with all thy heart and lean not on your own understanding. In every way, acknowledge Him and He will make your path straight. Ano ibig sabihin na He will make your path straight? Ibig sabihin, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Amen? Na hindi kayo tumutumba sa kaliwa, hindi ka tumutumba sa kanan, kundi aayusin na Diyos yung buhay mo para makalakad ka ng diretso. Na hindi ka naliligaw. Pangyayari lang yan if you trust the Lord with all your heart. Sabi ni Isaiah 55, verse 89, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways is higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Kaya ang mga nasiguro tanong, Lord, ano ba talaga yung plano mo sa buhay ko? Gusto ko nang subukan yung plano ko. Kasi ang tagal ko na nagpaplano, ganito pa rin ako. Di ba? Pwede mo tapatin sa Panginoon, Lord, what is your plan for me? And I will submit to your plan. Because now I know that your plan is bigger than my understanding. Hindi pa huli ang panahon para alamin natin ang plan ng Diyos sa ating buhay. It means when we walk by faith, it's an act of trusting to the unseen into the hands of God. Because God's plan are better than our understanding. And we are believing to the so-called God's sovereignty. Pag ganyan yung ating pamumuhay,
naniniwala tayo sa soberanya ng Panginoon, that God is higher in everything. He is higher than the evil. Yan po yung soberanya. Ibig sabihin, ng sovereignty is, God is in control of everything. Kontrolado niya ang lahat ng bagay mula sa pinakamaliit na bakterya o virus man yan hanggang sa pinakamalaking nilikha niya, kontrolado yan ng Diyos. Because God is sovereign. So God is in control even when it seems like the world is out of control. Kaya mga dapat napapasabit na sa Panginoon. Kasi pag tayo kumokontrol sa ating sarili, ano nangyari? Na-out of control tayo. Tama po ba? Kaya we need to rely on God's sovereignty. Ibig sabihin, Lord, gusto ko nang bitawan ang mga bagay ito and let your word, your thoughts control me. It's time for us na gawin natin ito. It is a chance of God na ibinibigay sa atin. If we walk by faith, is an act of trusting to the unseen, into the hands of God. It means our faith is rely on God's character, not on the circumstances. Mahalaga po ito mga kapatid. Na tayo ay yung ating pananampalataya is nakaakma doon sa attribute or character ng sino ba ang Diyos? God is sovereign. God is in control of everything. Pag ang pananampalataya mo nakaakma doon, you are living by faith. At minsan ang sarap mag-rest sa Panginoon pag ganyan na binitawan ng lahat ng mga sakit sa ulo mo. Lord, ayoko na makontrol ng mga bagay na yan. I will let my hands open at bibitawan mo na yung mga bagay na kumokontrol sa akin and let you the one who control me. Diba? Sarap isip, ipagkatiwala mo na sa Panginoon, ayaw mo na mag-isip, Lord, bahala ka na. Diba? Parang bahala na sila, di ba? Bahala ka na, Lord. Sabi nga nga, nakakabahay ang laging pag-iisip ng hindi maganda, di ba? Di ba? Kaya, let's rest into the presence of God. That is very biblical. Amen ba? Kaya tayo mahiga o humimlay sa presensya ng Panginoon. And those external problems sa mundo ito, ayan, hindi ko sinabing pabayaan yung mga problema, no? Kung meron ka naman ginawa, may in-effort ka naman, tapos ganun pa rin, okay, it is out of your control. Maybe it's God's now, it's time na for God to control those things. Ano yung control mo? Ang control mo ay pananampalataya mo sa Diyos. Control mo yan eh. Focus on that. So when we walk by faith, we are placing our trust in God's unchanging character. His goodness, His faithfulness, and His sovereignty. Rather than our present circumstances, which may be uncertain or overwhelming. Di ba, minsan ang problema, pag dumating sa'yo, sa atin, barka-barkada, di ba? Hindi mo alam saan nang gagaling. Pero, Lord, control mo yung mga bagay na yan, hindi ko control. And let rest to the presence of God. So the act of trust acknowledges that God sees the end from the beginning and is always working for our good. Ito po yung sinasabi ng Panginoon that if we have faith, our faith should be rely on God's character. Parang ano lang po yan? Parang magsasaka lang na nagtanim na hindi niya nakikita yung mga buto. Kasi nga, di ba?
umilalim sa lupa. Pero umaasa siya, yung mga buto na yun na kanyang tiyanin sa ilalim ng lupa ay tutubo. Meron siyang faith. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa loob, paano tumutubo yung mga buto. Kasi, di ba, kung palay yan, sa palay kasi, meron kasi isang way of planting rice, tinatawag nilang sabog tanim. Ay, mga farmers ito alam yan. Yan, mga farmers, may tinatawag na sabog tanim. Meron naman yung tinutusok. Yan, narasa ko po yun, yung nagtanim ng palay. Yan, marami na yung way of planting the rice. Pero isa sa mga pinakamadaling pagtatanim, yun yung tawag sabog tanim. No? Ihahagis mo lang yung mga bini. Bahala na tumubo dyan. Oo, di ba? Sapalaran na yun. Halimbawa, sa hektarya yung sinabuyan mo ng rice. Okay, ng ipa. O ng budil ng rice, isang hektarya yun. Then, umaasa ka, after 6 months, may aanihin ka. Pero hindi mo alam yung nangyayari doon sa mga budil na yun. The same with our faith in the Lord. When we walk by faith, hindi mo alam lang kung ano nangyayari sa iyo. Hindi mo lang alam kung ano na yung in-work out ni Lord sa buhay mo. Amen po ba? Hindi mo lang alam kung ano na yung mga tumutubo na sa buhay mo na pagpapalain ka ng Diyos. Kaya keep on walking by faith. Amen! O kayong panghinaan mo siya. Yes, maybe nararamdaman natin, but choose to rely on God's character. Dahil ang mga bagay sa mundo ito ay parang lumilipas lang yan. Pero ang Diyos, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang katapatan, ay hindi nagpapago. Amen po ba? And the last, yung pangatlo, na magbibigay sa atin ng kalakasan para patuloy tayong manalig sa ating Diyos na buhay is embracing a life walking by faith. When we say embrace, is to grip, no? To hold on. Parang kumbaga, inilapit mo siya sa sarili mo to embrace. No? Naging bahagi siya ng buhay. Ibinigit mo. Dapat ganyan daw when we walk by faith. We need to embrace a life of walking by faith. Ngayon, you are walking by faith, but tomorrow, not. Hindi pag-embrace po yan. Kaya pinag-uusapan namin sa praise and worship team, yung si Pharaoh, atras abante siya, oo ngayon, bukas hindi. Oo ngayon, bukas hindi. Parang Kristiyano rin, di ba? May tinatawag na Kristiyana, ningas uhon. Yung gano'n siya kabilis mag-apoy, gano'n din siya kabilis manlamig. Ang tawag dyan, ningas uhon. Dapat hindi. Consistent. Sabi nga, don't be motivated, be disciplined. Diba? Napakaraming mga motivation sa FB, napakaraming mga motivation dyan sa YouTube. Pero kung walang disiplina, walang mangyayari sa atin. Nga sabi ng isang author, be disciplined rather than be motivated. Embracing a life of walking by faith means choosing to trust God's guidance and promises over our uncertainty of this world. It involves surrendering our needs for control. Ito, matindi ito. Believing that His plan, despite challenges, will prevail in our life. It means, mga kapatid, sometimes we need to release control to what we are, to what we see, and allow God to control the situation. Kasi ang problema sa ating mga tao, gusto natin tayo minsan yung kumukontrol. We are the solution of the problem. We are the doer of things. The problem is, tayo minsan yung nasasaktan, tayo nahihirapan. From now on, learn to be released of that control and let God control of everything. Tanda naman ang sinabi ng Diyos, siya ay makapangyarihan. Pagkatiwala sa Diyos yung mga bagay na yan, di ba? Total, dinikla naman ng Bible, siya yung gumawa ng langit at lupa. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Ang ating focus ang dapat sa ating sarili, paano tayo mas lalalim sa pagtitiwala sa Diyos. That should be our focus. That should be our control.
To embrace means is walking by faith, means is to fully commit to a life of trust in God, even when circumstances or outcome are uncertain. Ito yung ibig sabihin ng to embrace. It's more than a passive acknowledgement. It's an active choice to depend on God's wisdom, timing, promises, rather than our limited understanding or what is the visible things here on earth. Ibig sabihin mga kapatid, ang pag-embrace to walk by faith ay isang malalimang pagtitiwala sa salita ng Diyos at kanyang mga pangako. Na sa anumang sitwasyon sa buhay mo, hindi ka bumibitaw sa nais ng Panginoon. You're still there, doing God's way. You're still there, worshiping the Lord. You're still there, serving the Lord. You're still there, doing what God wants you to do. Kahit na minsan ang buhay mo parang uneven na sa iba. Parang ang tingin na sa iba, parang ano bang napapala mo dyan sa paglilingkod? But you're still doing what God's way it is. Ang tawag dyan, malalimang paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Ito yung hinahanap ng Panginoon ngayon sa mga oras dito. Isang malaliman at seryosohang paglilingkod sa Diyos na nakafocus lang talaga sa Diyos na makapangyarihan. Nawa mga kapatid, marating natin itong nais ng Diyos sa buhay natin. At itong tatlong bagay na paayos sa inyo, nawa mo mag-contribute sa atin ng kasiglahan para mas maglingkod pa tayo sa Diyos. Ibinigay ng Diyos, mga kapatid, ang lahat ng meron sa Kanya. The Bible said in Romans chapter 8, verse 32, diba? Even His loving Son, ibinigay ng Panginoon. Lahat na meron siya, ibinigay niya na sa atin. Ano ngayon yung hinihiling ng Diyos naman para sa atin? Kung lahat ibinigay niya sa atin, ano naman dapat yung response natin? Magtiwala tayo ng malaliman sa Kanya. Mga kapatid, oras na para hindi na tayo maging dramatista na Kristiyano. Oras na para seryoso at lakad ang gagawin natin. I know, hindi ko alam kung ano yung mga pinagdaraanan niyo personally ngayon. Maybe talaga naman nakakaiyak talaga yung pinagdadaanan mo ngayon. Maybe naman talaga nakakakabag, nakakasakit, talagang naman nakakalumo yung mga pinagdaanan mo ngayon. Pero tandaan mo, ang Diyos is mas makapangyarihan sa anumang sitwasyon mo. Amen po ba? Makapangyarihan ang Diyos. Sabi nga ni Max Rosado, if you are focusing to the giant, you will fall. But if you focus to the Almighty, the giant will fall. It's about perception. It's about sight. Saan ka ba nakatingin ngayon? Sa Diyos ba? O sa iyong sitwasyon? Saan ka ba nagbibigay ng pangunawa ngayon? Sa sitwasyon mo ba? O sa plano ng Diyos sa buhay mo? Kaya nga sabi ng Apostle Paul, we live by faith, not by sight. Ito sana yung nais ng Panginoon na mangyari sa atin, especially sa atin dito sa Pilipino community. That in our life, simula ngayon, lalakad tayo na may katapangan sa Diyos. Amen po ba? Wala nang lulugo-lugo sa atin. Amen po ba? Lahat tayo mag-aapoy sa paglilingkod sa Diyos. Yes po ba? Amen po kayo? Sige, tayo po tayo lahat. Sige po. Habang nasa presensya ng Panginoon, siguro, grabe partner, yan, babae sa babae, grabe partner, at ito na yung panahon para mag-declare tayo ng pagpapala sa ating mga kapatid. Release blessing upon blessing sa ating mga kapatiran. Why? Because we are in the presence of God. Come on, mga kapatid, grab a partner at pagpalain mo from your mouth to speak blessing to that person. Sige, lahat ng pagpapala na dapat niyo matanggap kasi mo sa Panginoon. I-release mo yan, sabihin mo yan. Hallelujah. 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 Come on, church, just pray. Hallelujah, Lord. We give you praise.